Eh, di ba nga, ano, si dating Senador Trillanes, sinasabi na ipasa na ang transcript sa ICC. Halos wala pong masabi ang dating Pangulo dyan. Ayan yung balita. Oh, Coffee Jam. Amin siya ng amin. Tas yung ipapaamin ni Senator Risa sa pagtegi kay Kian, ayaw namang umamin. Yun yung ano no? Hindi alam ng dating Pangulong Duterte kung ano yung isasagot niya. Eh, ah, um, pwede po bang mag-recess muna? Yun, di ba? Oh, naalala ko yun, oh. Oh, eto, oh. Duterte won't comment. Hindi na magko-comment. Oh, doon sa sinasabi po ni dating Senador Trillanes na ipapasa na o naipasa na o hawak na ng International Criminal Court yung transcript, mga bossing. At meron pa, meron pang mga DDS, mga kababayan, kesyo ginagawang issue. Nakikita si Trillanes, palikot-ikot, palibot-libot doon sa Quadcom. No? Na parang yung halos pag binabalita nila, parang gulat na gulat sila. Tapos yung pinagbabalitaan tayo, ano naman, kung paikot-ikot si Trillanes dyan, wala ba siyang karapatan na pumunta dyan sa Quad Committee? Di ba? Eto na. Former President Rodrigo Duterte has declined to comment, ayaw na, on former Senator Antonio Trillanes Deport submission of the transcript of his Senate. Baka naman mga ilang panahon na naman ho daw kasi, mga kababayan. Biglang lumabas na naman na totoo po yung sinabi ni Senador Trillanes. Siguro na medyo ang dating Pangulo ho, mga kababayan, no, nadala na. Yung mga, kailan ba yun? 8 taon, 9 na taon na sinasabi po ni dating Senador Trillanes, ganito, ganyan. Ang mga Duterte, kung ano yung ginagawa nila, ibibintang sa iba. Yung mga ganito, yung sa mga pinagbabawal na gamot, etc., etc. Ngayon po, ito yung mga lumilitaw. Nandoon din po yung bintang nila kay Senador Trillanes na ibinenta na daw po ng dating senador ang West Philippine Sea. Pero po, makita natin ang mga lumalabas po, mga kababayan, after ng 8 o 9 na taon. Yan. Halos pinabayaan po pala nila ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Diba? So siguro, naku, ito na naman si Trillanes, bumabanat na naman. Hindi na ako sasagot. Baka next year, headline na naman ako. Baka next year, pagtawa na naman ako ng tao na, ayun, tama na naman yung sinabi ni Trillanes. Ang sabi na lang daw po niya, mga kababayan, ang sagot niya na lang para kay Trillanes, eto ho, no? Ayan mismo. Ayan, sa taas. That gay? With question mark. Tinawag na bading po. Pwede ba yun? Mahalata ba kung bading si Senator Trillanes? Ang daming ang mga chicks na nagkakagusto dyan Tsaka yung tindigo, mga kababayan, lalaking lalaki. Ipagkumpara nyo si Trillanes tsaka si Harry Roque. Ipagkumpara nyo po, yung katauhan ni Senador Trillanes, mga kababayan, tsaka ni Harry Roque. Di ba? Pero ang tawag ng dating Pangulong Duterte, that gay? Ayan daw po. Ayan, lilakihan ko na. That gay? Yung tipo bang kapag kayong merong hindi sila masagot, banat tayo ng personal, no? Banat tayo ng ad hominem. Yan, ganyan, di ba? Sabi, dead na dead nga sa kanya si Cap Nino. Naku, Cap Nino. Mahirap yun. Anyway, you know what? Ito yung sagot niya doon sa tinanong na ano masasabi mo doon sa transcript na ipinasa daw ng kampo ni Trillanes. You know what? Do you believe Trillanes? Ngayon po, sa nakikita ko, dating Pangulo, mas marami po ang naniniwala ngayon kay dating Senador Trillanes kesa po, no, sa kampo ninyo. Bakit? Nung nagmautog sila, mga kababayan, kung ano-ano hong paninira yung mga pinagsasabi nila para sa ating presidente,
Ni isa po, walang napatunayan. Eto po, yung bakbakan nila ni dating Senador Trillanes, mga kababayan, 8 o 9 na taong makalipas. Ngayon po, nakikita ng mamamayang Pilipino, aba, tama nga si Trillanes, ano? So, kung eto, yung tanong ng dating presidente, naniniwala ka ba kay Trillanes? Baka po, majority ng Pilipino ngayon, eh sumagot, oo. Di ba? Tapos, that gay, medyo ad hominem na, di ba? He did nothing but criticize. Ayan. I do not even respond to him. Parang hindi ganun yung nangyari dati. Kesyo meron pang sinabi ang dating Pangulong Duterte, no? Dati ho na si Trillanes, merong bank account yan doon sa Singapore, ganito. Ang dating senador naman, no, mga kababayan, ano ginawa? Pumunta ho sa Scotiabank, Singapore. Pinatunayan niya, ako po si Trillanes, Antonio Trillanes III. Wala po akong bank account. Pero, pagdating po ni Annalisa Oso at ni Arthur Arlante, mga kababayan, yung hinihingi pong salin ng dating Pangulo, mapapakamot ka na lang sa ulo, no? Wala silang pinapakita. Paano yun? Sinong mas paniniwalaan mo talaga dun? Yung mga tinatanong, di ba? Yung mga tinatanong ho sa ating Vice Presidente na anak ng ating Pangulo, mga bossing, hindi masagot-sagot. Kaya nga po, nandiyan nagsusumigaw yung ibang kababayan natin. Aba, mukhang impeachment ang kapupuntahan nito. No? Mukhang pagpapatanggal sa pagiging Vice Presidente ang pupuntahan ni Sara Duterte. Sabi po niyan. Tuloy natin. He did nothing but criticize. I do not even respond to him. It remains a mystery to me why young person na yan was able to enter PMA. Aba, alam nyo po, dating Pangulong Duterte, pasensya na po real talk lang tayo. Nung nakita namin, napanood namin, kasi sabi niya dito, no? That crazy man did nothing. Yan, di ba? Tinawag niya pa din tong, STUPID, si Trillanes. Nagtataka daw ho siya, bakit nakapasok ng PMA? Kami din ho, nagtataka din ho eh. No? Kung paano po kayo, naging presidente, alam naman namin kung paano. Binoto namin. Isa ho ako sa bumoto, mga kababayan. Pero, yung mga ipinangako niya ho doon, mga bossing, wala. Boodles. Mga kababayan. West Philippine Sea, walang nangyari. Status quo. Laban kontra droga, natapos ang termino, puno pa din ang droga. Di ba? Etong si Senador Trillanes, mga kababayan, napapatunayan niya. Tapos isa pa, napanood pa namin ang Vice Presidente. Yung kanyang press conference. Hindi ko humawari kung ano yung pinapanood ko dun eh. Kung nanonood ho ba ako ng Kulaman portion, kasi talagang morbid ho yung mga pinagsasasabi ng Vice Presidente. Nandoon ako. Sa isip-isip ko, gusto kong putulan ng ulo ang presidente. Meron pang kinukulang. So in short, maritesan at parang out of this world yung mga pinagsasabi po ng Vice Presidente. So kami, nagtataka talaga, Nagtataka. Okay pa ba sila? Maayos pa ba ang pag-iisip nila? Yan.